Eden Santos, Net 25. Gaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan. Kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question specifically, reconciliation with the Dutertes. Good morning, good morning, good morning mga mahal kong mga kababayan. Kumusta po kayo? Once again, ito na naman po si The Wonder sa Philippines, ang pinakamaingay, pinakamalupit na komentarista sa balat ng YouTube. Ngayon po mga kababayan, meron na naman tayong malupit na pag-uusapan. Itong naganap na press con ng Malacanang. Mga kababayan, sino ba sa inyo ang laging nag-aabang sa reporter ng Net 25 na si Eden Santos, the legend, ang tinik sa lalamunan ni Manang Claire Castro? Dito kasi mga kababayan, di ba, nagkaroon po ng podcast between ka Anthony Taberna at kay Pangulong Bongbong Marcos. Tanong ni Katunying itong si BBM, or gusto ba niyang makipagkasundo sa mga Duterte o yung tinatawag na reconciliation, mga kababayan. Dito na po sa eksenang ito, pumasok po ang ating pinakamalupit, pinakamatapang na reporter sa balat ng lupa, Eden Santos, na talagang halos mag-hysterical itong manang nyo, si Manang Claire. Muntik nang manabunot at manapak sa sobrang gigil na gigil kay Eden Santos. Bakit mga kababayan? Ano ba ang sinabi ni Eden Santos na talagang itong si Manang Claire Castro na sa kanyang pagtatapos ng press con, humabol itong si Eden Santos? Ano ba ang kanyang sinabi?
mga mahal kong mga kababayan, na kinagigil ng manang nyo. Ayan ang ating pag-uusapan. Kaya, kung gusto nyo po ang ating video ngayon, i-like nyo at i-share nyo. At i-subscribe nyo na rin po ako, mga kababayan. Ang pinakamalupit, pinakamaingay na YouTuber sa balat ng lupa. Eto na po. Isang tawang malupit dyan. Mga mahal kong mga taga-suporta. Matutuwa kayo ngayon, mga kababayan. Matutuwa kayo ngayon kasi nga dito sa eksenang ito talagang pati kayo mapapalundag sa tuwa dahil hindi napaghandaan ni Manang Claire Castro itong knockout punch ni Eden Santos ng Net25. Ito na po. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulit. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Grabe, no? Bungad pa lang knockout na. Katanda na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panalo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Yusek, morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability, lalo na po for example nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial? Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para. O mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos kasi nagsasabi kasi ng mga salita na tila ba parang walang nangyari. Reconciliation sa bawat isa. Tinutumbok nito mga kababayan ang pamilya Duterte at ang sambayan ng Pilipino kung gusto ba niyang makipag-ayos para matutukan na itong trabahong ito para makapag-focus na ang mga leader ng ating pamahalaan. Paano ka nga makikipag-reconciliation? Yung dating Pangulo nasa
dahig, nakakulong. Paano mo gagawin yan? Ibig sabihin, ganun-ganun na lang makikipag-reconciliation ka sa taong bayan? At lalong-lalo na sa pamilya Duterte? Sa tingin mo, ganun-ganun lang yon? Yun yung aking opinion, mga kababayan, ha? Ang gusto nila, mga kababayan, parang pag nagsabi sila ng reconciliation, ura-urada, ganun na lang. Matindi, mga kababayan. Antayin nyo po si Eden Santos, kasi yun yung inaantay ko, yung banat na tirada ng reporter ng Net25, mga kababayan. Ito yung kinagagalit o kinangingit-ngit ng manang nyo na talagang nanggigigil ito na hindi makasagot ng maayos. Maanong sagutin mo naman ng professional, hindi yung parang nagbablog lang ito. Ituloy pa natin ito, mga kababayan, kasi ang pinag-uusapan dito, yung reconciliation sa mga Duterte, mamaya, mga kababayan, sasabunin din ng ABS-CBN. Kasi mukhang malayo sa sagot ni Manang Claire doon sa tinutumbok na tanong ni Eden Santos. Kaya itong ABS-CBN to the rescue ito, mga kababayan, na para bang sinasalag ng ABS-CBN, ops, mali ka dyan, mali yung sagot mo, pero tignan nyo po, i-twist ni Manang nyo itong sagot niya. Matindi, mga kababayan. Ituloy pa natin ito. Nanggigigil din ba kayo? So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo, saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Sa TNT 25th Anniversary, Max pinalawak ang coverage. Lipat at load na sa TNT. Ulit-ulit, paulit-ulit. Mga kababayan, ang tindi ng reporter na ito, mga kababayan. Paano inisin itong si Manang nyo na hindi nakapaghanda ng sagot, na ang nabanggit na lang niya para makasagot siya paulit-ulit. Yung parang naaasar, mga kababayan. Ulitin natin. Pauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipag ng Pangulo. Eden Santos, Net25. Kahit din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi
ng Pangulo kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yan po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow up, Ivan Mayrina, Ayan na. Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. At ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Paano ka nga makikipagkasundo na kulong ang dating Pangulo doon sa ICC? Paano mo gagawin yan? Manang Claire. Kayo kasi nagbibitaw kayo ng salita na hindi nyo naman kayang panindigan. Ngayon, yung nagsasalita kayo, ang layo po sa aksyon nyo. Yan ang sinasabi po ng taong bayan. How would you do it na magkaroon ng kapayapaan kung yung Pangulo nandun sa dahig? Kayo po ang mag-react, mga kababayan. Di ba dapat makauwi muna si PRRD na nandun na nakakulong sa ibang bansa bago itong sinasabi nilang pakikipag-ayos sa taong bayan at sa pamilya Duterte? Anong gagawin mo? Magkakaroon ba ng kapayapaan? Ito sasabihin mo, not only to the family Duterte, ang sinasabi ng Pangulo, ang liwaliwanag, direct to the point. The topic was to make a reconciliation to the family Duterte, especially to the Filipino people that badly hurt to what was happened to former President Duterte that was allegedly kidnapped and sent to the ICC. O, tignan nyo mga kababayan. Maaari bang ganon? Ura-urada, gusto nyong makipagbati
Pero, yung tao na dating Pangulo na kidnap, maaari ba yon? Papayag ba yung taong bayan at itong pamilya Duterte na ganun-ganun? Logic lang Sentido común, mga kababayan. Kayo bang humusga? Pakinggan po natin si Harry Roque, mga kababayan. Tignan po natin. Climate change. It's easy to... Nek-nek mo, yan ang sagot ni... Nek-nek mo, yan ang sagot ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, si VP Sara ba o kahit sino sa mga Duterte may sagot na sa pahayag ng Pangulo? Jiggy, wala pa rin sagot si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siya makipagbati sa mga Duterte. Pero ang ilan sa mga kaalyado ng Duterte ang nagbigay ng komento. Na mag-reconcile. Kabilang dyan si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo. Sa isang panayam sa News 5, sinabi ni Panelo na kung talagang sincero ang pakikipagbati ni PBBM, dapat niyang tugunan ang mga suliranis ng mga Pilipino. Gaya na lang ng pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung yan ay matapat ang kanyang layunin na magipagkasundo na, kailangan unang-una, ibalik niya muna ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. Sapagkat klarong-klaro naman na iligal ang ginawa ng mga tao niya. Kung hindi maibalik, ibig sabihin... Ay, palagay ko, ibig sabihin hindi ka matapat sa iyong reconciliation. Nagbigay din ng komento si dating presidential spokesperson Harry Roque. Narito ang kanyang sinabi. I will allow VP Sara to address that. Pero kung tatanungin mo kami, ang sagot ay, nek-nek mo, pagtapos mong kidnapin si Tatay Digong, makipagbati ka, nakawin mo uli dito si Tatay Digong, iuwi mo. Baka po pwede pa magkasundo muli. Otherwise, go jump into the lake. Jiggy, sumang-ayon naman si Senate President Chief. Tindi, mga kababayan, ano sa tingin nyo? Ang tindi, mga kababayan, ano sa tingin nyo ang magiging reaction nyo, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin dito sa hinihiling na pakikipagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte para makabalik na sa normal na pagtatrabaho ang ating mga leader ng gobyerno. Sa tingin nyo, mangyayari ba ito? Sabi ko nga sa inyo, sabi din ng mga analyst, mga kilalang tao, lalong-lalo na itong mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pauwiin nyo si Tatay Digong. Ano yun? Basta-basta na lang reconciliation? Ano yun? Kinalimutan nyo na yung tao doon na nakakulong? Ano sa tingin nyo? Di ba, mga kababayan, yung sinasabi kasi ng mga ito, parang ang layo sa action nila. Ano sa tingin nyo? Kayo po ang mag-react, mga kababayan, magkomento kayo. Kahit ako, mga kababayan, sa aking sariling opinyon, parang malabo itong ginagawa nyong pakikipag-ayos dahil sa sakit na dulot na dinala nyo si Tatay Digong sa ibang bansa at nakakulong ngayon. Masakit yun sa mga Pilipino, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Ay, malabo ito. Malabo kahit sa mga normal na Pilipino, mga kababayan. Malabo itong sinasabi nyo na makipag-ayos, then go back to the normal. Walay. Tapos sasabihin nitong tagapagsalita nila, hindi naman sumesentro sa pamilya Duterte ang liwaliwanag na sinabi ni Katunying. Malabong mangyari ito kung talagang hindi nila papauwiin si Tatay Digong. Dalawa lang gagawin mo, Pangulo.
Ito lang yung opinion ko bilang isang Pilipino. Pauwiin mo si Tatay Digong, then stop the impeachment. Dalawa lang gagawin mo. Pauwiin mo si Tatay Digong, then stop the impeachment of BP Sara. After that, go back to the normal situation. Magkakaayos ang Pilipino. Then, we must move on na. Yan po ang aking opinion, mga kababayan. Once again, ano po ang masasabi nyo sa naging press con ng Malacanang dito sa tema na reconciliation ng pamilya Marcos at mga Duterte, mga kababayan? At anong masasabi nyo sa sagot ni Manang Claire? Professional ba ito or unprofessional? Kaya mga kababayan, mag-comment na kayo. Kaya ito si The Wonders Philippines, ang pinakamalupit, pinakamaingay at pinakasikat na YouTuber sa balat ng YouTube. Isang like, isang share at isang subscribe. Mas marami, mas maganda. Kaya salamat po ng marami sa inyo. Mabuhay po.